and potassium chloride, and you've essentially made dynamite. They think poor Noah made a bad choice in cleaning supplies. Oh, no. Let me check. Yo, bagel. Whoa. You caught me. What, you doing what? So nice. Hi guys. Thank you so much. Thank you for coming. Good to see you. So you're trying to get me alone. It was about 8 minutes later when Nagsisimula ang kwento 4 na oras bago bitayin ng kriminal na si Beckett. Binisita siya ng prison chaplain na si Father James Morris at sinabi sa kanya na maaaring ito na ang huling pagkakataon niyang makipag-usap sa kahit kanino. Kaya habang pinapanood ang oras na unti-unting nauubos, sinimulan ni Beckett na ikwento ang kanyang tunay na buhay. Isang kwentong hindi nagsisimula sa kanya, kundi sa kanyang ina na si Mary Redfellow. Siya ay isang tagapagmana ng yaman ng pamilya na nagkakahalaga ng $19 bilyong. Isang gabi, nakilala niya ang ama ni Beckett. Nagkaroon sila ng relasyon sa loob ng kotse nito at nabuntis si Mary. Nang sabihin niya ito sa kanyang ama, pinalayas siya nito sa kanilang tahanan. Sa araw ng kapanganakan ni Beckett, nagkaroon ng pulmonary embolism ang kanyang ama at namatay sa ospital. Isang araw, sinabi ni Mary kay Beckett na kahit pinalayas sila sa pamilya, ay may karapatan pa rin siya sa mana. Ang kayamanan, mga ari-arian at maging ilang isla ay ipapamana sa pinakamatandang anak. At si Beckett ang bunso na nangangahulugang maaari niyang manahin ang lahat balang araw kung siya ang huling mabubuhay sa kanila. Sa kabila ng pagiging isang single mother, tiniyak ni Mary na lumaki si Beckett na may kultura, asal at estilo ng isang taong mataas ang pinagmulan. Sa panahong iyon, nakilala ni Beckett si Julia. Tinanong siya nito kung saan siya nakatira at sinabi niyang sa Belleville Township. Idinagdag pa niya na hindi siya mananatili roon habang buhay dahil nakatakda siyang magmana ng malaking yaman. Inisip ni Julia na sinusubukan lang siyang i-impress ni Beckett. Isang araw matapos ang kanilang piano session, umupo si Beckett sa tabi ni Julia. Biglang nawala ng ilaw at naghalikan ng dalawa. Ngunit kalaunan, nagkasakit ang ina ni Beckett. Walang pumansin sa kanyang mga sintomas. Sigurado si Beckett na alam ito ng kanyang pamilya at maaari sana silang tumulong, ngunit hindi nila ginawa. Habang nasa bingit ng kamatayan, pinangakuan siya ni Mary. Hiniling niya kay Beckett na mangako na hindi siya susuko hanggat hindi niya nakakamit ang buhay na nararapat para sa kanya. Ang huling hiling ni Mary ay mailibing siya sa Redfellow Mausoleum, ngunit hindi rin ito natupad. Dahil sa lahat ng ito, nagtungo si Beckett sa kanyang nararapat na tahanan upang angkinin ang kanyang karapatan. Ngunit ang tanging ibinigay sa kanya ay isang liham na nagsasabing, hindi kami makakapagbigay ng tulong sa ngayon. Pagkatapos nito, dumaan si Beckett sa panandaliang pag-ikot sa foster care system ng New Jersey. Hindi na niya muling nakita si Julia. Makalipas ang maraming taon, nagtatrabaho na si Beckett sa isang opisina kung saan araw-araw ay nakasuit siya bilang isang tindero ng suit at doon niya muling nakasalubong si Julia. Nakilala siya nito agad sa unang tingin. Nakatira pa rin si Beckett sa Belleville Township. Samantalang si Julia ay nakarating na sa London, pagkatapos ay sa Dubai at ngayon ay bumalik na rito. Inaya siya ni Beckett na mag-inuman minsan, ngunit may asawa na si Julia. Habang papalayo si Julia, tinanong niya si Beckett kung ano na ang nangyari sa yaman ng pamilyang Redfellow. Sinabi niya, tumawag ka sa akin kapag napatay mo na silang lahat. Ang isang linyang iyon ay may pinukaw sa isip ni Beckett. Nagsimula siyang mag-isip. May 7 Redfellow na buhay pa sa mundo habang ang kanyang ina ay nakabaon na sa lupa. At kung babawasan niya ang ilang sangay ng kanilang family tree, saan siya magsisimula? Ang unang pangalan na pumasok sa isip niya ay si Taylor Redfellow, isang broker sa financial services firm ng kanyang ama. Naisip ni Beckett, kahit gawin ko ito, paano ko gagawin? At ano ang susunod? Sinabi niya sa sarili niyang hindi niya kayang gawin ang ganong bagay. Ngunit sa panahong iyon, nalaman niyang ililipat siya sa Jersey City, kung saan magtatrabaho siya sa isang shipping center. Isang bagay na ayaw niya. Lumipat ang eksena sa isa sa mga party ni Taylor kung saan nagtatapon ito ng pera mula sa isang helicopter. Tumalon siya mula roon papunta sa pool. Nakapasok si Beckett sa party ng walang problema. Hindi nagtagal, pumunta si Taylor sa kanyang yacht na malapit lang. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon ni Beckett na mahuli siya ng mag-isa. Lasing na lasing si Taylor. Ang ibang bisita naman ay bagsak na rin sa kalasingan. Kumuha si Beckett ng anchor at itinali ang isang dulo nito sa paa ni Taylor. Nakatayo siya roon, hawak ang anchor, iniisip kung itutuloy ba niya o hindi. Ngunit umubo si Taylor at dahil sa biglang galaw, nadulas ang anchor mula sa kamay ni Beckett. Bumagsak ito sa dagat at hinila si Taylor pababa. Tumakbo si Beckett mula roon. Dumalo siya sa libing at doon niya nakilala ang ama ni Taylor na si Warren Redfellow. Sinabi ni Beckett na siya ang anak ni Mary at pamangkin niya.
Naupo silang dalawa at nag-inuman. Sinabi ni Warren na sana ay mas nakipag-ugnayan siya noon. Tinanong niya si Beckett kung ano ang trabaho nito at pagkatapos ay isinama siya sa kanyang financial services firm. Kakabakante lang ng posisyon ni Taylor. Sinabi ni Beckett na hindi siya kwalipikado. Simple lang ang sagot ni Warren, nepotism. At sa totoo lang, kailangan din naman ni Beckett ng trabaho. Nagsimula siyang magtrabaho roon. Sa umpisa, mahirap ang lahat. Ngunit unti-unti niyang natututunan. Sa panahong ito, tumawag si Julia sa kanya. 1 taon na ang lumipas mula nang huli silang magkita. Sinabi niya na maaari siyang sumubok muli at tingnan kung ano ang mangyayari. Kaya inaya ulit siya ni Beckett na uminom. At muli sinabi ni Julia na may asawa na siya. Kaya binitawan na iyon ni Beckett at ibinaling ang atensyon sa susunod niyang target, si Noah Redfellow. Isa itong artist. At sa puntong ito, mas kampante na si Beckett sa kanyang ginagawa. Napansin ni Noah si Beckett na tinitingnan ang isa sa kanyang mga painting. Nagkunwari si Beckett na fan. Pagkatapos, sinabi niyang maaaring magpinsan sila. Habang nag-uusap, dinala siya ni Noah sa lugar kung saan siya nagde-develop ng mga larawan. Palihim siyang pumasok doon para manigarilyo. Doon pumasok ang girlfriend ni Noah na si Ruth. Ipinakilala siya ni Noah kay Beckett. Nauwi sa magandang usapan ng dalawa at agad silang nagkaintindihan. Inimbitahan siya ni Ruth sa isang group dinner sa Huwebes. Sa pagkakataong ito, kailangan ni Beckett ng maayos na plano para sa pagpatay. Dumating siya sa dinner noong Huwebes. Napansin niya na mahal ni Ruth ang mga bata, samantalang ayaw naman ni Noah sa mga ito. Samantala, palihim na pumasok si Beckett sa dark room ni Noah. Naglagay siya ng sulfur at potassium chloride sa photographic stop bath na naging parang dinamita. Iisipin ang lahat na nagkamali lang si Noah sa paggamit ng cleaning supplies at ang spark ay ibibintang sa sigarilyo nito. Habang hinahanap ni Noah si Beckett, sinira ni Beckett ang bombilya sa dark room. Pagkatapos ng dinner, umalis si Beckett nang hindi dala ang kanyang jacket. Lumabas si Ruth para ibigay ito sa kanya. Naghalikan ng dalawa at sa kabilang banda, pinindot ni Noah ang switch ng ilaw. Sumabog ang lugar. Dumalo rin si Beckett sa libing na iyon. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang lumayo kay Ruth. Kailangan niya itong bigyan ng oras. Sa libing, hinarang siya ng mga ahente ng FBI. Sinabi nila na isa siya sa mga tagapagmana ng ari-arian, ngunit nagpanggap si Beckett na wala siyang alam na para bang hindi siya tagapagmana. Isa lang siyang ordinaryong empleyado na may 9 hanggang 5 na trabaho. Kung tunay siyang tagapagmana, bakit pa siya magtatrabaho? Maayos ang takbo ng trabaho ni Beckett. Malaki na ang kanyang progreso. At doon muling lumitaw si Julia. Ngayon ay isa na niyang kliyente. Kailangan niya ng loan dahil minana ng kanyang asawa ang brokerage ng ama nito. Ngunit wala itong kakayahang patakbuhin iyon. Sinabi ni Beckett na hindi ito bangko. Sagot ni Julia, espesyal na kaso ito. Handa siyang mag-alok ng under the table na kapalit. Ngunit tumanggi si Beckett. Habang paalis si Julia, tinanong niya kung narinig na ba nito ang tungkol sa mga Redfellow. Nagtaka siya kung sino ang susunod. Sa paraan ng kanyang pagsabi, parang may alam siya. Pagkaalis niya, ibinigay ni Beckett ang kanyang suit sa isa sa kanyang empleyado at pinadaan ito sa harap ng CCTV cameras. Samantala, siya mismo ang sumunod sa isa pang Redfellow na nakapagtayo ng sariling pangalan. Si Stephen Redfellow ay isang modernong pastor at maraming kaaway. Nasangkot na siya sa kaso ng money laundering sa 2 bansa. Kaya nagpakilala si Beckett bilang isang magazine interviewer na nagngangalang Ben Johnson upang makapanayam siya. Habang nag-uusap sila, palihim na may inilagay si Beckett sa inumin ni Stephen. Ngunit sa kalagitnaan ng interview, kumuha si Stephen ng katana at itinapat ito sa leeg ni Beckett. Sinabi niyang kilala niya ito dahil nagretiro na si Ben Johnson 8 buwan na ang nakalipas. At hindi makakaalis si Beckett hanggat hindi siya nagsasabi ng totoo. Kaya umamin si Beckett. Sinabi niyang nagsinungaling siya, hindi siya si Ben Johnson. Siya si Beckett, ang kanyang pinsan. Nagulat si Stephen. Akala niya ay reporter lang ito na gagawa ng paninira laban sa kanya. Sa pagkalito, ininom ni Stephen ang baso. Nilagyan niyon ni Beckett ng tropane alkaloids, isang chemical na kapag nasobrahan ay maaaring magdulot ng matinding atake sa puso. Pagkatapos nito, muling nakipagkita si Beckett kay Ruth. Sinabi nito na plano na rin niyang makipaghiwalay kay Noah noong weekend na yon. At ngayong wala na si Noah, dapat ay wasak siya, ngunit hindi ganoon ang nararamdaman niya. Inaya siya ni Beckett na mag-dinner. Sinabi niyang maaari siyang magpareserba sa isang magandang lugar, ngunit iminungkahi ni Ruth na magluto na lang sila. Pagbalik ni Beckett sa kanyang apartment, nandun na si Julia at naghihintay. Kinuha niya ang susi nito sa harap mismo ni Beckett. Tinanong niya kung bakit hindi siya sumasagot sa tawag at email. Sinabi ni Julia na lubog na sila sa utang, matagal na siyang niloloko ng kanyang asawa. Pagkatapos tinanong niya kung ano ang nangyayari sa buhay ni Beckett. Ngunit biglang may nag-doorbell. Pinalabas ni Beckett si Julia sa likod na pinto. Si Ruth ang nasa harap.
Sinabi ni Beckett na parang nagka-problema sa pagluluto sa loob kaya nagpasya silang kumain na lang sa labas. Muli silang nagkaroon ng magandang usapan. Nang marinig ito, sinabi ni Chaplain James na sa puntong iyon may taong mahal si Beckett at maayos na ang kanyang karera. Hindi pa ba yun sapat? Inamin ni Beckett na oo, sapat na yon. Ngunit paano siya titigil kung wala ni isang pagkamatay ang iniimbestigahan bilang pagpatay? Sa puntong ito, napansin na ng pamilya na may kakaibang nangyayari. Kaya nagpakabit si Cassandra, ang tiyahin ni Beckett, ng laser-based security system sa 4 niyang bahay. Ngunit wala siyang ganitong sistema sa kanyang day spa kung saan siya pumupunta tuwing Martes ng hapon. Pumasok doon si Beckett na nagpapanggap na staff at inalok siya ng libreng teeth whitening service. Tinanggap ito ni Cassandra. Ang espesyal na sangkap ay carbamide peroxide, malapit sa acidic agent na ginagamit sa karaniwang teeth whitener, kaya inakala ng pulis na nakabili lang siya ng depektibong produkto. Pagkatapos nariyan ang kanyang tiyuhing si MacArthur na nagmamay-ari ng kalahati ng National Air and Space Museum at nagpaplanong bumiyahe papuntang buwan. Nakapasok si Beckett bilang isa sa kanyang mga empleyado at inabutan siya ng isang tasa ng kape. Habang paalis ang sasakyang panghimpapawid, namatay rin si MacArthur. Bumili si Beckett ng bagong bahay. Tinanong niya si Ruth kung lilipat ito sa kanya. Pumayag si Ruth. Sinabi niyang nagustuhan na niya si Beckett kahit noong nakatira pa ito sa Newark at sumasakay lang ng bus. Ang susunod na target ni Beckett ay ang taong nagbigay sa kanya ng trabaho. Ang taong sumuporta sa kanya. Hindi niya maisip na saktan ang kanyang tiyuhin. At sa puntong iyon, maayos naman ang takbo ng lahat. Kontento na si Beckett kahit wala ang mana. Sa panahong ito, pinaplano na ang engagement party nila ni Ruth. Ngunit dumating ang mga ahente ng FBI kay Beckett na may impormasyon tungkol sa kanyang mana. Nagkunwari siyang nagulat nang marinig ito. Tinanong siya ng mga ahente kung nasaan siya noong Abril 10. Sinabi ni Beckett na kumakain siya ng hotdog. Nagulat ang mga ito paano niya natatandaan ng eksakto kung kailan at saan siya bumili ng hotdog. At sa CCTV footage, hindi man lang malinaw ang kanyang mukha. Isang araw habang naglalakad kasama si Beckett, inatake sa puso ang kanyang tiyuhin. Sa ospital, sinabi ni Warren na 61 taong gulang na siya at si Beckett lang ang bumisita sa kanya buong araw. Pinayuhan niya si Beckett na hanapin ang taong mahalaga sa kanyang buhay. Mas mahalaga iyon kaysa sa paghabol sa pera. Namatay rin si Warren at iisa na lang ang natitirang Red Fellow. Ang kanyang lolo na si Whitelaw. Nakatanggap si Beckett ng liham mula kay Whitelaw na nag-aanyaya sa kanya sa isang dinner party sa bahay nito. Agad niyang sinabi ito kay Ruth, ngunit sa parehong gabi rin ang kanilang engagement party. Sinabi ni Beckett na maaaring hindi na maulit ang pagkakataong ito. Sinabi naman ni Ruth na umuwi siya o mamimiss niya ang sarili niyang engagement party. Biglang dumating si Julia. May dala siyang mga litrato ni Beckett. Papasok sa lugar ni Steven at inaabot si MacArthur ng kape. Noong nalunod si Taylor, naghinala na siya dahil may swimming scholarship ito. Tinanong ni Beckett kung ano ang gusto niya. Sagot ni Julia, tapusin mo na. Bukod pa ron, gusto niya ng $300,000 bago mag-alas 5. Kung hindi, ipapakita niya ang mga litrato kay Ruth. Kaya dumiretso si Beckett sa asawa ni Julia na si Lyle. Habang pinipirmahan ang tseke, sinabi ni Lyle na balak siyang iwan ni Julia dala ang pera. Tinawag niya si Beckett na isang bastardo. Sinampal siya ni Beckett at natumba sa sahig. Mula roon, dumiretso si Beckett sa estate ni Whitelaw. Wala roong signal ng mobile network. Samantala sa engagement party, naghihintay si Ruth kay Beckett. Pumasok si Beckett sa mansyon. Walang tao sa buong lugar. Lumapit si Whitelaw at sinabi na kinansela niya ang handaan dahil sa bagyo, ngunit hindi niya kayang tanggihan si Beckett. Naupo silang dalawa para maghapunan. Sinabi ni Whitelaw na malayo na ang narating ni Beckett sa mundo ng pananalapi. Tiyak na may mga tinapakan siya at inalis ng mga kakumpetensya. Sa paraan ng kanyang pagsasalita, malinaw na alam niya ang katotohanan tungkol kay Beckett. Sinabi rin niyang si Mary ang paborito niya, ang pinakamatalino sa kanilang lahat. Tinanong siya ni Beckett kung bakit hindi niya ito tinulungan. Dinala siya ni Whitelaw sa isang lumang trench gun na pagmamay-ari ng kanyang ninuno. Inabot niya ito kay Beckett at sinabing itutok ito sa isang target. Ibig sabihin, sa kanya mismo. Huminga ng malalim si Beckett, ngunit ibinaba rin ang baril. Kailangan na niyang makauwi. Sinabi ni Whitelaw na malapit na siya. Lumakad si Beckett papunta sa pinto, ngunit nakasara ito. May isang lalaking nakatayo sa kabila. Lahat ng bintana ay nakalock din. Narinig ni Beckett ang mga yabag papalapit sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, pinaputukan siya ni Whitelaw. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit wala siyang matakbuhan. Sinabi ni Whitelaw na dapat ay pinatay na niya si Beckett noong may pagkakataon pa siya. Kaya pinatay ni Beckett si Whitelaw gamit ang mga pana. Ang huli niyang pagpatay ay hindi na maituturing na pagpatay. Ito ay isang lehitimong pagtatanggol sa sarili. Handa na siyang pakawala ng pulis. Nakauwi siya kung saan naghihintay si Ruth, galit na galit. Tinanong siya nito kung may itinatago siya at sinabi na magsabi siya ng totoo o aalis na siya. Kaya sinabi ni Beckett ang bahagi ng katotohanan na patay na ang kanyang lolo
at sa kanya na ngayon ang buong yaman ng Redfellow. Dumalo silang dalawa sa New York Regency Society induction ceremony. Sinalubong sila ng palakpakan. Sa wakas, nakuha na ni Beckett ang buhay na pinapangarap niya. Ngunit dumating ang mga ahente ng FBI at inaresto siya para sa pagpatay kay Lyle, ang asawa ni Julia. Matapos silang mag-away at umalis si Beckett, namatay si Lyle. Nasa sandata, isang letter opener, ang mga fingerprint ni Beckett. Si Julia ang unang nakakita sa bangkay ni Lyle at nagbigay ng pahayag na may relasyon sila ni Beckett. Matapos marinig iyon, umalis si Julia sa courtroom. Napatunayang guilty si Beckett sa first-degree murder at hinatulan ng kamatayan. Ngunit 24 na oras bago ang kanyang pagbitay, binisita siya ni Julia. Galit siyang sumigaw at ininsulto ito. Sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa makasama siya. Kaya ibinunyag ni Julia na may iniwang suicide note si Lyle bago ito namatay at itinago niya ito. Alis na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Beckett at tinanong kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Julia na gusto niya ang lahat. Pinapirma niya si Beckett upang ilipat sa kanya ang buong kayamanan nito. Nilagdaan ni Beckett ang lahat ng kanyang ari-arian. Humiling din siya ng pari. Nanatili siyang kalmado dahil naniniwala siyang ililigtas siya ni Julia. Ngunit nang magsimulang magbasa ng mga talata sa Biblia ang pari, doon niya napagtanto na malapit na siyang mamatay. Sa huling sandali, inilabas ni Julia ang suicide note. Pinalaya si Beckett mula sa bilangguan. Naghihintay si Ruth sa labas, ngunit para lamang ibalik ang kwintas ng ina ni Beckett. Iniabot niya ito at umalis ng walang sinasabi. Pagkatapos, nakita ni Beckett si Julia na naghihintay kasama ang driver ng pamilyang Redfellow. Sumakay siya sa kotse at sabay silang umalis patungo sa mansyon ng pamilya. Ang tanging taong nakakaalam ng buong katotohanan tungkol kay Beckett ay ang pari. At dito nagtatapos ang kwento. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!